So guys, nandito ulit ako sa IKEA buying something. Okay? So yeah, meanwhile, I'll be back on home. See you later. Enjoy my vlog. Alam ko may suspect na talaga. Next day. So, ayun guys, dumating na yung rest ng binibig. Yeah, thank you so much. Thank you. So, yun guys, nag-jogging na ako. Time for jogging! So guys, actually, nagbablog ako habang naglalakad niyan. So, 3 rounds walking ako bago ako mag-jog, then walk, then jog. So, hindi ako makapag-vlog nang nagtatakbo guys. Ang hirap na na. Buti ko sana may kasama ako. So, living alone kasi ako. Kaya, all alone, on my own ako, diba guys? So, as you can see. So, yeah, hope you enjoy watching my vlog.
Next day. So yan guys, galing sa trabaho at hospital. So from night shift, oh yeah, thanks be to God. Two thousand years later. Oh yeah guys, good morning. Ay, hindi na pala, tanghali na pala. So yeah, pumunta ako sa bank, nag-withdraw lang ako and then mamaya later on, bibili ako ng milk tea and then ako. So minsan nakikita nyo ako pumunta ako sa palengke. Bumibili ako ng something, fruits, anything na kailangan ko na wala na ako, naubos na ako. Malapit lang kasi dito yung palengke. Pero ayun, yun lang. Maingay sa palengke, pero actually dapat hindi maingay dito sa tapat ng building. Actually, maingay lang dito mga bata paglabas na mga ganun. Di ko lang alam kung bakit may mga lalaki dito maingay. Yan ang napapansin ko kasi doon sa building na tinitiran ko. Eh, for example, tulog ako, pag gising ko, alas 12, alauna. Mayroong parang naghuhudyat na, oh, gising na sa Erika, mag-ingay na kayo. Parang ganon eh. Yung nasa sense ko, alam niyo yun, instinct. So, yun parang yung na-observe ko since mga siguro after a year of living here, nung pagbalik ko, parang gano'n. Pagbukas yung ilaw ko, ayan, iingay lang. Pag sa gabi, buti nga medyo na bawas-bawasan na. Diba? So, ayan. Withdraw na ako ng konti, yung pang-budget ko ng isang linggo. Ganun ako, guys. Ganun lang pa-simple ang life ko. Then, hopefully, magkaroon tayo ng sariling bahay natin as single. Kasi natatrabaho naman tayo, yun ang ating target in life. Wala namang magbibigay sa akin ng bahay na yan. Kasi single ako, sino magbibigay sa akin yan? Di boyfriend, di kaya akong bigyan ng bahay, di ba? O sasakyan. So, sino akong bibigay sa akin? Wala, sarili ko lang. So, my main target in my life as single woman working as nurse is to have a house or a car. Para hindi na ako mahirapan magtrabaho, mag-commute kasi lagi ako nag-aangkas. As you can see, I show you who am I. So, hindi ako social. Okay, social, edi araw-araw nag-iinaw ko, socialization ako, puro gimmick ako. Yung pananamit ko, di cutics ako. Diba? Pero nag-makeup ako in simple lang, in natural lang. So, yeah. Ayan, pabalik na ako yan. Ayan, pabalik na ako. Bibili na ako ng milk tea. Malapit na kasi milk tea dito. Pero, dati kasi, pinapalagyan ko siya ng sugar. So, hindi kaya ng lalamunan ko, ng throat ko, ang sugar na matamis. Pag matamis, like, in milk tea. So, nare-realize ko, i-zero out ko na lang lahat ng milk tea na binili ko. So, every time that I buy milk tea, I request for 0% of sugar. Anything that is rough, anything ganun. So, yeah. Yeah! Eto na. So, ayan. As you can see. Favorite ko dyan yung avocado. Meron na silang bagong milk tea ngayon. Melon and buko pandan. So, trinay ko din yung melon lately. Pero late upload mo yun. Sarap pala. So, I love Prof as well. So, yeah. Thank you for watching my vlog. And, yeah. See you later. So, ito na yung favorite ko na milk tea. So, I bought avocado froth. And strawberry
with cream cheese. All are zero sugar. Kasi bawal sa akin may sugar. Okay? So, hi guys! So, yun. Pagod na ako. Grabe. Antok na antok ako, guys. So, after ko dito, tutulog na ako. Although may pagkain na ako, pagkain na lang ako. So, yeah, as usual, sinabi ko kanina, after ko mag-jogging, pupunta ako sa bilihan ng uniform. So, nakabili naman ako. Ito. The next day. So, yun guys. Yung kasi yung nalaman niya, yung may credit card ako, nagkaroon ng problema sa credit card. Tuwan-tuwa siya guys. Nalantakan na. Akala niya malaking utang ko yung doon ako sa utang. Yung naiingit. Ginamit niya yon para ipabagsak ako. Tapos nag-uusap sila doon sa Facebook, mga ganun. Ginamit niya yun para makuha yung gusto niya. Hindi niya alam, malit ng credit limit ko doon. At hindi ako over swipe beyond the credit limit or more than the credit limit. Hindi ko nga ginamit lahat guys eh. Credit card. Ibig sabihin, kung ang credit limit ko yung 14.5, hindi ko ginamit lahat na buo. Mga ganun ba? Napabayaanan ko kasi credit. Umuwi kasi ako sa probinsya. Pero wala naman itong bayaran. Sinatanong ako sa PNB, dito sila ng credit card. PNB lang daw. So, sinabi ko, edit ko na lang. So, doon kasi sa province namin may mga bangko. Pero ang ina-accept nilang bills payment, yun ang bangko nila. Diba? Kasi isang bangko nag-accept, malayo naman. Kabilang town. Pero yung credit limit ko talaga sa credit card ko, hindi ganun kalaki. Kaya, kayang bayaran sa isang sweldohan. Buti na lang guys. Pero yung ako naman, sasabihin ko sa inyo guys, hindi ako magastos na tao. Kung may pera ko, ika-cash ko. Pag may pera ka, diba, nagkaroon bonus o pero pa installment naman, kaya ko naman. Bakit ito na sarili ko? So yun guys, bantakin mo. Dinainggit na to, bata pa ako. Inaalam na. Yung life ko. Tapos parang, di ba yung obsession parang sakit na yun? Inala mo yung buhay ng isang tao. Samantala ko, nandito ako. Hindi ko kailangan pumunta sa tapat ng bahay nila para magsiga. Is nakakaya yung mga taong nagsasabi na delicate yung isang tao ngayong nagbayad siya. Binayaran niya lahat guys, di ba? Mas nakakaya yung sila nagsasabi kasi na pagsigawan nila. So, sino ang delinquent? Sa amin dalawa. Bayad na ako. Pero yung ugali niya, delinquent. Yung image niya, delinquent. Like, for example, masama talaga. Sabi ko sa inyo, ang utang na babayaran. Lalo na, alam mo sa sarili mo, hindi ka gastos na lang. Nagka-cash up talaga. Alam mo ba, exaggerated kasi yung nailing. Alam mo yun, exaggerate siya. Walain mo nung bata ko, apin ko ulit sa inyo guys, grade 1, may honor ako.
tinanggal ako sa owner. Kasi yung mga invitation, sinefero ko. Tinanggal yung name ko. Alam mo ko sino nagtanggal. Sa Xeroxan guys, yung nagtanggal. Pero doon sa school, doon sa principal's office, nandun ang name ko. Na ako yung third owner. Alam niyo naman, taga doon sa amin. Ang nagsumbong sa amin. May nagsumbong sa amin. Basta kapatid yun, magaling yung nagsumbong. Ano yung valedictorian. Tapos syempre, yung kapatid mo, nagdalhin siya sa sa principal's office. Tapos, tinawag niya ako. Kaibigan ko kasi yun, engineer na siya ngayon. Sabi niya sa akin, "Rekali ka dito. Tingnan mo, nasa honor ka noong grade 1 ka pa." Talaga? Tapos tinilik ko, "Oo nga, no?" Tingnan mo, grade 1 pa lang ako. Wala akong kamuang-muang. Nag-aaral akong mag-cooking, mga ganun. Aaral akong tao eh. Meron talaga na i-impress. Kaya nung nalaman niya yung credit card ko, tuwang-tuwa siya, pinalandakan niya. Halos magchismis na, para siyang dagari ng pagchismis sa probinsya niya. Tapos gahalak-hakan doon. Napalandakan na sabi, lubog-lubog ko sa credit card, mga ganun. Hindi naman ako. Ako, pag nagbablog ako, guys, ini-edit ko. Kumbaga, kinakat ko yung sa pakiramdam ko, doubt ako na hindi maganda. So, tinitira ko lamang yung mga bagay na dapat. Diba? Yung parang pag mapanood ako ng viewers ko, ay, si Reka, si Miss Isode pala ay ganito. Parang ginawang local. Ganyan. Binuli, ganyan. Pero ito na siya ngayon. Mga ganon. I want you to motivate guys na pag binuli kayo, hayaan nyo sila. Guys, huwag kayong bibigay. Kasi sometimes yung iba, binubuli, nagpapakamatay talaga guys. Yung nangyari sa akin eh, kung mahina yung strength mo, yung damdamin mo, siguro nagpakamatay na eh. Kung sa iba nangyari yung nangyayari sa akin. Kasi, can you imagine that? Hindi sila nahihiya, guys. Parang na-proud sila mambuli. Kaya, alam ko, yung nambubuli ngayon sa akin, nalaman yan talaga. Sabi nila, nainggit sa akin noon pa, na nalaman yan, nalandakan. Napalandakan na, delete ko na ako. Kasi nga, pag sinearch mo kasi sa bangko, nandun yung name ko. Hindi pa siya na ano, pero ang sabi ng bangko sa akin, ang papakita mo lang yung certificate of full settlement. Certification na nagbayad ka. At saka yung approved amount na yun yung na-approved amount na babayaran mo. So, yun. Kasi mag-open ako ng checking account pag ako'y nagkumuha ng condo. So, matakot na lang yung mga 100,000, 500,000 ng credit limit. Nakakatakot din. Yung mga credit limit ko, mga kaya kong bayaran sa isang subuan, 10,000 lang, gano'n. 14,000, kaya kong bayaran yun, guys. Yun yung credit limit, hindi ko pala mong ginamit na buo. Na hindi ko nagamit, gagawin mo akong credit, delinquent, mga gano'n. Meron akong bank na yun talaga yung ginagamit ko ever since. Pero maliit lang yung credit limit ko sa kanya, 18,000 yata. Ganun. Pero pinabayaran niya sa akin, hindi yung pinaka yung
yung credit limit ko na nag-increase lang, yun lang. Pero dapat nga, original credit limit kasi hindi naman nagamit hanggang, kumbaga 18,000 original credit limit. Tapos, tumangaas yan ng 22. So, hindi ko naman ginamit hanggang 22, ganun. Wala pang 18,000 yung paggamit ko. Ganun ba? So, pinabayad na sa akin yung 22. Yung credit limit ko. Tapos tinanong sa akin, ma'am, bakit mo pa po binabayaran? Siyempre, utang eh. Tapos sasabihin, siraan ako ng mga iba dyan, mga call center nyo dyan na magpaparinig na ng delinquente ako. Ginawin ko. Sabi pa ng lalaki, kaya nga po sila, alam mo naman na hindi man ganun kalaki utang mo. Tapos binayaran mo pa. Samantalang iba dyan, mga 100,000 to 100,000 ang income. So, diba? Nakatakot. Ay ko kung may gano'n na utang sa may credit limit ako na gano'n na 300,000. Kung payment ko na yan sa condominium, edi installment ko na yan, guys. Sa sweldo ko, o kasino na yun. Mabilis lang yun. Ang ibig ko sabihin, gusto kasi gumawa ng condominium. Ngayon, yung isa kaya ko, 100,000 plus yung down payment. So, 11,000 per month. Yung one bedroom. Maganda, one bedroom. Kaso, ang problema, after 30 months, 50,000 na a month yung babayaran ko. Kasi banking finance. So, pinenta ko, after 30 years yun, ha? Ano ko nga, bibili ako ng condo, bibili ako ng sasakyan. Sana makabila ako. Paparado ko sa pagmumukha niya. Baka kasakayan ko pa siya. Naglalantay siya ng sasakyan. Ma'am, sakay na po kayo. Alam mo guys, napapansin ng mga patient ko yan. Pag ako ang nurse, lagi ang tawag ko sa kanila, ma'am, sir, ganyan. Kahit hindi naman sila yung professional, kahit hindi sila nag-aral, basta pasyente sa ospital na Manila, ang tawag ko, ma'am, sir. Kasi yun yung way ko ng paggalang. Yun yung tunuro sa akin eh, na magulang ko. Kaya, yung mga patient doon nagtataka na napapatingin sila sa akin, kaya na ako lang yata yung nasabing ma'am sir sa kanila. Tapos yung mga kamag-anakan ko, kulang na lang para akong iniwasan dahil sa credit card na nakala nila lubog ako. Akala nila din ako. Kasi ang palitan nila pag daw may credit card na problema, hindi daw makakapagtrabaho. Mga ganon, hindi daw makakapasok na yan. Kasi nagtuloy sa credit card, mga ganon yan. Sabi ko, parang kasi may nanakot eh. Sabi ko, hindi ko naman ginamit na buo yung credit card. Like for example, isang credit card, 14,500 credit limit, hindi ko ginamit na buo. Hindi over swipe. Like, ang nagamit ko lang yata ay, ano yung ginamit ko doon? Basta konti lang. 4,000 plus lang yung ginamit ko. Ganon. Doon sa 14,500. So, may mga 9,000 pa hindi ko nagagamit. Ngayon, yung credit card na yun, nire-renew. Eh, nasa province na ako. So, pinapadala daw dito yung credit card ko. Walang nagre-receive. Kesa naman sa mapunta sa iba, hindi na nila dineliver yung credit card ko. Kasi walang magre-receive. Nasa province na kasi ako. Kasi hindi ko na nga kasi yun, at mag-expired na yung credit card ko. Hindi ko na nagamit. Parang hindi ko naman na ba, may mga terpa pa lang mga 10 pesos, 8 pesos, may hindi ko. So, in-estimate ko, accountancy ako eh. Nurse, registered nurse ako na accountancy graduate. So, in-estimate ko, if 50,000 per month
in 30 years, equivalent to 19 million. Yung condominium na 1 bedroom. Can you imagine that? Yung unit price lang sa original is 6 million. Pero pag binangking finance mo yung condo, 19 million? Huh? Tapos sila mag-aasikaso ng loan. Bakit sila? Nakakatakot pag gano'n. Siguradong wala mag-stream na pagod. Sigurado. After 3 years, alis sila doon. Parang nirent lang nila yung unit. Obserbahan ninyo yung mga ganun, aalis after 3 years. Kasi, hindi na kaya yung 50,000 naman. Sa una lang kaya nila kasi 11,000. Pero after 3 years, aalis na sila doon kasi hindi nila kaya bayaran. So, i-resell nila yung phone nila. Ganun magiging kalabasan mo. Parang pag pati nila nabayaran, magiging delinquent sila sa mga housing loans and cheques. So, mabablock sila. So, mahirap, diba? Mas okay na kumuha ka na lang ng Pag-ibig kasi yan, auto-deduct to salary yan. Pero, speaking of Pag-ibig, nag-inquire na rin ako ng condominium via Pag-ibig. Sa Mandaluyong maganda. Sa bandang may bongin. Yan. Ganda kaso, ang layo guys, hindi. Ako nga, pagod ako dito eh. Ha, doon pa, yung way na yun, pagod ako. Eh, lalo na sa Mandaluyong pa. From Hospital Manila to Mandaluyong. Papapagod yun, hindi ko kakayanin yun guys. Hindi ko kakayanin yun. Pati sa Mandaluyong, hindi ko kabisado guys. Kahit ako'y nagtrabaho ako sa Mega Mall, Bangko de Oro, doon lang. Yun lang ang alam ko. Tsaka sa Strata 100, yung Bangko de Oro na yan. Doon ako nalipat from Makati. Hindi talaga ako natutulukan na ito. So, sabi ko, bibila ako ng sombrero. Sabi ko, black. Eh, wala pa akong blue. Nakita ko yung blue. Medyo mahal. For na yun. Mahal talaga siya. Bili ko sana yung Korea. Kaso, walang ibang kulay. So, baka sa Robinson meron. So, ito yung favorite kong color guys. Blue. May blue na ako. Ang wala ko lang black. So, this is the Miniso. So, medyo marami ng hindang sa Miniso. Tapos guys, ito yung aking favorite scent sa Miniso. Bumili ako nung last month, naitapon ko yung box. Ay, nasa box pala yung mga stick. So, bumili ulit ako ngayon. Naitapon ko yung box ng Miniso. Nandun yung mga stick ng aking room scent. Yung pabango sa kwarto ko. So, ganito yun. Naitapon ko siya. Buti na lang nasa akin yung bote. Yung stick ang nandun guys, ito. Actually, ang nandun na stick ay mga 5 pa. So, 6 na stick kasi yun. Yung stick na ito. Yun. Yun ang naitapon ko. So, hindi ko na lang itatapon yung box. So, ito yung favorite kong scent sa Miniso. I think this is $499. Favorite ko to guys. And lasting naman siya. Yung isang gano'n, inaabot ng 6 months sa akin yun guys. Kasi marami pabibig na lang ng so, yun. Tapos sabi ko, bibila ako ng teddy bear ko. So, naghahanap ako malaking teddy bear. Yung mayayakap ko talaga. Kasi ito, sa Miniso ko ito binili. I think this is $899. Ganyan. So, wala kasi nagbibigay sa akin ng teddy bear. Tatay ko lang ang nagbibigay sa akin. No, hindi. May naligaw sa akin pala. Hindi boyfriend. Bakit ganun, guys, no?
may naliligaw sa akin, ang binibigay sa akin mga stock toys, meron pala. Nung high school ako, naniligaw, hindi ko sinasagot. So, niligawan ako, binibigay ko mga stock toys. So, ang nabigay sa akin ng stock toys, guwapo, diba? Ang nabigay sa akin stock toys nung high school ako, matangkad na mukha siyang artista sa ibang bansa. So, di ba sabihin yung pangalan, nandun sa bahay, kulay pink. Maliit lang siya na gano'n, parang si Pikachu pero pink siya. So, ito yung binili ko na first teddy bear. Gusto ko kasi bumili nung kay Lee Min Ho na giant Mino na yung malaki. Wala eh. Meanwhile, 2,000 years later. So, hi guys, good evening. Ayan, I'm preparing for work and yeah. Ayan. So, napalitan ko na yung bookshelf ko. Ayan. Kasi ito ko nilagay yung shoes. So, yeah. Actually, I am eating my dinner. So, I will show you my dinner. I made a cake now. So, this is my dinner. So, guys, this is my dinner. So, actually, natulog ako mga 9 a.m. Then, I'm on the night shift. Pag dumadating ako dito sa morning, it's about 7 a.m. like that. Or more than 7 a.m. It's depend on the traveling ng jeep na nag-commit ako. So, yun. Depende. Pag nakatulog ako, tulog ako. Pag nagising ako, I think, nagising ako mga 2 p.m. Pero, parang kulang pa yung tulog ko. So, tulog rin ako. Nagising ako ng 4 p.m. And then, naligo ako and breakfast. So, yeah. Kumain na ako ng parang breakfast ko. Pero ngayon, hindi na lang kakainin ko. So, I'll see you in another vlog or maybe tomorrow pag uwi na ako. 2,000 years later. So, ayan guys, going home na after ng shift duty. Alright, see you later. Going to work again, mamayang gabi. Tutulog na ako after this. Good night. More night, everyone. Years later. So, ayan guys, preparing to work. So, bago ako mag-work na guys, ako na here, I think mga 1 hour before work, guys, na ako na-book niyan. So, yun na guys, kasi wala akong makita na parlor na trusted. Like that, so, I am going to find someone na magpaayos ng buhok. Mag-decorate ng hair. So, wala akong makita dito na okay. Yung sulit pride and okay. So, yeah, right. Thank you for watching my vlog. Hope you enjoy watching my vlog, guys. This is Living Alone vlog and working as nurse in the city. So, yeah. Hope you enjoy and motivates you as well.
years later. So yeah guys, I'm home from work. Thank you for watching my vlog. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye!